wikang panlahat. Ilaw at lakas, wikang Pilipino na nagbubuklod sa lahat. Gabay sa pagsahak ng daan tungo sa kaunlaran. At lakas ng mga agapay sa lahat ng hamon ng buhay. Ngunit hindi man nawawala na ito ng importansya at tingin ngayon, nararapat lamang na ito'y ating linangin at payabungin sapagkat ito'y sariling atin. Samahan ninyo kami sa pagbabalik banaw sa napakayamang literatura at panitikan na isulat sa wikang Pilipino. Laman ay aral, mabuting asal na dapat tularan at higit sa lahat ay tunay nga namang gawang Pilipino. Biyag nilamang. Ang pinakalumang epiko na naitala ay ang Biyag nilamang. Ang epikong ito ay tungkol sa kamanukan sa palaran nilamang. Ito ay nagsimula nang mabigyan silamang ng pambihirang lakas at kakayahang magsalita mula ng siya'y pinanganak. Umibig siya kay Ines at pagkatapos ng maraming pagsubok ay pinakasalan niya ito. Ang epikong ito ay naglalarawan ng kagitingan, katapangan, at kalawakan ng imahinasyon na kayang abutin ng mga Ilocano. Biyag nilamang. Florante at Laura. Ito ay isang korido na nilikha ni Francisco Balagtas Baltasar. Si Florante ay matalino at mag-ibig na prinsipe mula sa Albania. Sa isa sa kanyang paglalakbay, siya ay iginapos sa isang puno ng higuera. At hindi naglaon, siya ay iniligtas ng isang Moro na si Aladdin. Bumalik siya patungong Albania upang pakasalan ang kanyang inibig na si Laura. Ito ay isang paglalarawan ng pag-iibigan, nawagas at pagkakaibigan. Magkaiba man ang paniniwala o relihiyon, Moro man ito o Kristiyano, Florante at Laura. Amaya. Si Amaya ay naninirahan sa kabundukan ng Capi. Itinuturing siya na huling prinsesa ng tribo Panay Bukidnon na kung tawagin ay Pinuko. Tradisyon ng mga Pinuko ang pagpili ng mga pinakamagagandang babae sa kanilang tribo. Ipinanganak si Amaya sa panahon ng malupit at makapangyarihang Rama Manguga. Si Amaya din ang hinirang na tagapagligtas ng kanilang banwa. Umibig siya kay Bagani, ang anak at tagapagmana sa katungkulan ng pinunong nakatakda niyang patayin. Ang kwentong ito ay naglalarawan ng kakayahan at katapangan ng isang babae, marami mang hadlang. Amaya. Ang kwento ng mga bagobo. Matatagpuan ang mga bagobo sa mga baybayin ng Gulpo ng Davao. Sila ang unang pangkat ng dasal ng mga Espanyol sa Mindanao. Ang bagobo ay isang mahabang tula na nagsasalaysay ng kabayanihan ni Tuaang. Si Tuaang ay kilala sa kanyang angking katapangan, lakas at kakisigan. Siya ay sumakay sa gitna upang saklolohan ang isang bilad na nagmula sa kalangitan ng buho na nakarating sa kaharian ni Patuoy upang
mang humingi ng tulong. Ang kwentong ito ay naglalarawan ng kabayanihan na kayang gawin ng mga bagobo na walang Pilipino. Ang kwento ng mga bagobo. Urduha. Si Urduha ay isang malabas na prinsesa ng tribong Tawid at ikinuturing na bayani sa Pangasinan. Pinalaki at pinalay siya ng hari upang maging isang mandirigma. Sa bansiyang mandirigma ay di niya naiwasang umibig sa isang dayuhang chick na sininghaw. Ngunit ito ay tinutulan ni Wang dahil sa pagnanais na makuha ang trono nito. Dahil dito'y nagkaroon ng sagupaan sa pagitan ni Urduha at Wang. Nagtagumpay si Urduha dahil na rin sa pagtulong ni Likhang. Sila'y nagpakasal at naging malaya. Ang kwentong ito ay naglalarawan ng katapangan at pagkakaisa na nagbubunga ng kalayaan, pag-ibig at pag-unlad. Urduha. Ilang lamang iyan sa mga nakasalaysay na tula at kwento na nagsasaad ng kabayanihan ng mga Pilipino. Layunin nitong pukawin ang ating mga isipan sa pamamagitan ng mga nakapaloob na kaugalian at mithiin ng bawat isa. Ito ay sumasalamin sa buhay na damdamin ng panahong halos kinalimutan na at iniwan ng kasaysayan. Naway buhayin nito muli ang ating diwa at tunay na ipagmalaki ang ating lahi. Pagkaisa tayo dahil ang wikang Pilipino ay wikang panlahat. Ilaw at lakas sa tuwid na landas.